Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagulat na balita ang kumakalat ngayon sa social media. FPRD makakauwi na. May mga espekulasyon na pinaplano raw ang pagbabalik sa bansa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos itong arestuhin sa ICC. Tila may lihim na galaw umano na naglalayang pauwiin si Tatay Digong para sa isang mahalagang misyon. Ngunit hindi lahat ay sang-ayon dito. Sa gitna ng balitang ito, mas kontrobersyal na usapin ang sumulpot. President Kuting ng Norte Jr. nagpaplano ng assassination laban kay Tatay Digong. Ayon sa ilang ulat na hindi pa kumpirmado, may mga source daw mula sa loob ng gobyerno na nagsasabing may tensyon sa pagitan ng kasalukuyang administrasyon at ng dating Pangulo. Gayunpaman, maring pinabulaanan nito ng Malacanang at tinawag na malisyoso at walang basihan. Hanggang ngayon, wala pang opisyal na pahayag si FPRD ukol sa kanyang planong pag-uwi. Ngunit ayon sa kanyang mga kaalyado, nasa maayos na kalagayan siya at patuloy ang pakikipag-ugnayan sa ilang sektor ng lipunan. Samantala, naglabas ng pahayag ang ilang senador na nananawagan ng kalinawan sa isyu ng hinihikayat ang publiko sa huwag basta-basta maniwala sa mga hindi beripikadong ulat. Para sa mga latest na updates tungkol sa isyong ito, manatiling nakatutok sa aming programa. Kami po ang inyong mapagkakatiwalaang boses sa likod ng mga kontrobersya. At yan nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Duterte ipapapatay o ipapatumba ni Marcos Jr. kapag umuwi sa Pilipinas. Naku po, delikado itong balitang ito para kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ay mga kababayan, papayag ho ba tayo doon? Papayag ho ba tayong gawin sa ating mahal na Pangulong Duterte yun? So syempre hindi ho tayo papayag noon at talagang magiging yan na at ang pagiging malaking gulo, no? Magiging Pilipino laban sa Pilipino. Yan ang magiging hudyat na ata ng malaking gulo dito sa Pilipinas, at baka yan ang magiging hudyat sa sa pag-aklas or pagbaba sa pwesto or dahilan sa pagbaba sa pwesto ni Marcos Jr. kapag yan ho ay nangyayari. Naku po, grabe naman ano. So ibig sabihin pala kapag umuwi na si Pangulong Duterte, so mas okay pa palang nandoon si Pangulong Duterte sa ibang bansa kaysa dito sa bansa natin, kasi kapag nandito siya ay ipapapatay siya. Naku po, grabe naman na sa grabe naman na sa kademonyo ito kung magkataon po na ito ay totoo itong balitang lumabas na to. Parang over naman na ata yun, parang sobra naman nata. At kagad naman bumuelta ang gaga. Kagad naman bumuelta ang Malacanang sa balitang yan, no? At ang kanilang ang susunod na First Lady ni Marcos Jr. Walang iba kundi si Second Lady na si Attorney Blurred Castro. Yun po ata yung yan may sagot na agad siya dyan. At may isa na naman ho siyang kasinungalingan sa kanyang interview na yan yung mga pag-uusapan natin. Oo, kamusta mga banateros? Eto, welcome back to my YouTube channel. Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga Banateros Brothers. At ako'y, syempre kami po ay galing ng Davao ng Banateros Brothers. At pasensya na ako kayo, sinisipon ako ha. Yan talaga mga sakit ng mga gwapo, sipunin. So ako po kami po ni Boss Dada, ako Choli, ay galing po ng Davao, at doon po may mga nakalap tayo ng mga impormasyon. Mega love shoutout pala dyan kay Sir Bong Duterte. Oo.
Mega love shoutout sa kay Sir Bong Duterte, no? At sa kanyang pamilya. So yun, no? May nakalat tayong balita na etong mag-inang Duterte at mag-inang Hanilet at Kitty Duterte ay natutulog na lamang ho kung sa loob ng kanilang sa kanilang kotse. Oo, dahil natatakot na hong umuwi ang mag-inang Kitty and Ma'am Hanilet sa kanilang bahay na natatakot na silang umuwi kasi nga baka daw magkaroon ng gulo doon dahil pinagbabalakang i-raid ng tawag dito ng si Diwata Torre ba. Hindi ko alam pero syempre natatakot na yung mag-ina gawa ng baka mamaya magkagulo nga naman doon. So etong mag-ina na si Ma'am Hanilet at si Kitty ay natutulog na lamang ho sa sa kotse, no? Dahil wala na ho tawag dito natatakot na silang umuwi. Grabe, no? Pero yung sa malasakit na at pagmamahal na ibinigay ni Pangulong Duterte sa Pilipinas, sa bawat Pilipino, ganito pa yung naging balik sa kanya. Ultimong pamilya niya pinapahirapan ho, mga kababayan. Biruin mo dating presidente na yon. Dating presidente na tapos yung pamilya niya ganyan ang ginagawa sa kanya, sa kanila. What if pa kaya sa atin na ordinaryong Pilipino? Anak ng teting na yan, what if sa ating mga ordinaryong Pilipino na kapag ginustong gawin to ni Marcos Jr., kayang-kaya niyang gawin. Anak ng teting tong bangag na to. Kaya ang hirap po ng ganyan, no? Biruin mo dito, dating Pangulo pa to. Pero kung gipitin nila, di ba? Grabe. Sobrang walang niya, sobrang kademonyohan yung pinagagawa nila sa mga Duterte. Ang masama pa ang isa pa sa mga ang masama pa dito, no, kasi una si Kitty ho ay nag-aaral ho yan. Si Ma'am Hanilet alam naman natin na may alam ko kasi may maliit pa sila hindi ko tukoy kung sino yung bata na yun, pero apo ata yun ni Pangulong Duterte, no. So doon pa lang kawawa na yung kalagayan nila. At ayun, pumunta tayo sa bahay ni Pangulong Duterte. First time nating makapunta sa kanyang bahay. Grabe ho, alam nyo ho, ako po ay isang construction worker. So alam ko po yung mga materyales sa isang bahay kung ito ay luma o bago pa. Alam nyo po ba, ultimong yero, ultimong bubong ho doon kay Pangulong Duterte na bahay ay sinang-unang bubong pa ho. Sinang-unang bubong, pati yung gate, pati yung mga bahay, yung poste, halos nga kung ako nga po yung dumaan doon sa gate untog kami ni Boss Dada. Sobrang baba ho nung sobrang baba na ho nung bubong kasi tumaas na yung tumaas na ho yung kalsada. So napag-iwanan na yung loob ng bahay nila Pangulong Duterte. Biruin nyo yun, dati kang Pangulo, ganun bahay mo. Mas maganda pa tong hindi sa panglalait ha. Mas maganda pa tong inuupahan ko. Ako nangungupahan ako sa isang bahay dito sa Tagaytay. Oo. So sobrang rito, sobrang ganda ng bahay nito. Kay Pangulong Duterte nung nakita ko ho parang parang may tuturing na haunted house medyo nakakatakot lang kasi iba yung dating ng iba yung dating ng bahay. Siguro ganun naman yung mga design ng mga bahay doon sa probinsya, no? So doon ako lalong na grabe, dati kang Pangulo tapos eto yung bahay mo. Yung dito ka natutulog sa ganito. 'Di ba? Kung samantala kung ako hirap ako dito sa inupa namin, hindi pa ako comfortable. Wow. Parang parang hirap pa ako dito, no? So yun nga naaawa ko talaga sa kalagayan ng pamilya ni Pangulong Duterte. Kung saan-saan na lang daw natutulog, nakikitulog at kadalasan na sa sasakyan natutulog itong mag-inang Kitty Duterte at Ma'am Hanilet. Grabe. Sobra na yung ginawa nila, no? Tangina.
Ayan, ang masakit dito ay yan yung ibinalik nila kay Pangulong Duterte pagkatapos magsilbi ni Pangulong Duterte ng ilang taon na paninilbihan para sa atin. Tapos pero yun nga no, eto nga may papanoorin tayo ditong video na kung saan kitang-kita po ang suporta ng taong bayan kay Pangulong Duterte. At dito rin ho nabanggit din po dito sa bidyong ito na ayun nga na kapag inuwi si Pangulong Duterte sa Pilipinas ay maaaring matulad siya kay Ninoy Aquino. Okay, Noynoy Aquino. Maaaring kung ano yung nangyari kay Noynoy Aquino ay maaaring gawin sa kanya. Kung sa mga Gen Z dyan, sa mga hindi nakakaalam, nung umuwi galing eroplano, etong si Ninoy ba or Noynoy, basta yun na yun. Si Aquino, pagbaba po ng eroplano, binaril ho siya sa ulo. No? So ayan po yun daw ang mangyayari kay Pangulong Duterte kapag inuwi na siya ng Pilipinas. So ito po, panoorin po natin itong full video ni hindi pala yan. Ito. Ayan, ng speech ni Vice President. Full speech po itong re-reaction na natin para lahat mabigyan natin ng reaction. Pasok! Daming tao. Grabe no, daming tao. Sa Netherlands ba to? Grabe. Gumawa talaga ng kasaysayan si Pangulong Duterte sa ibang bansa, no? Biruin mo Netherlands na to, pero grabe yung tao, oh. Punong-puno. Tuloy natin. Magandang hapon sa inyong lahat. Grabe. Unahin po muna natin ang ating pagpapasalamat sa Diyos dahil sa magandang araw na ito at sa safe na pagbiyahe ninyong lahat papunta dito sa The Hague, Netherlands. At syempre, dahil bumiyahe kayo papunta dito, ay mag-ingat kayo sa biyahe ninyo pauwi lahat sa inyong mga tirahan mamayang hapon. Susunod po ang pagpapasalamat ko sa Dutch Police sa kanilang pagtulong sa atin na mabuo yung programa ngayong hapon na ito at sa pagpahintulot na tayo ay magkaroon ng rally para kay Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po sa Dutch Police and of course sa local government ng The Hague at sa Foreign Ministry ng the Netherlands. Maraming salamat sa kanila. Ang susunod na pagpapasalamat po ay mula sa akin para sa ating mga organizers ngayong hapon na ito sa Executive Committee na nag-meeting araw-araw, iba't ibang time zone para pag-usapan kung paano natin maisagawa ang ating pagsuporta, pagpapakita ng suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte na patiwasay at maayos ang ating pagsama-sama ngayong hapon na ito. Duterte! Grabe yung tao, no? Duterte! 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 Kanina nung naglalakad ako papunta dito sa park, meron akong mga nakasalubong na mga galing Germany. At ibig sabihin ang tao dito hindi lang talagang Netherlands lang, kundi iba-ibang lugar din sa bansang Netherlands, ganun. Tindi talaga ng Duterte, grabe.
Tinanong ko sila kung gaano katagal ang biyahe mo ma'am papunta dito. Sabi niya 9 hours daw. At 9 hours din daw siyang babiyahe pa uwi. Grabe, palakpakan yun. 9 hours na biyahe pa uwi. Intindi ng sakripisyo ng mga OFW. Mahal talaga ng taong bayan, lalo na ng mga OFW ang Pangulong Duterte. Ko ba naman gawin mong 10 years ang passport. Gawin mong 10 years din ang lisensya. Alam nyo yung passport na yan, nandiyan, hirap na hirap ang ating mga kababayan na mga hero abroad o OFW sa ganyan sa passport na yan, pero ginawan ng paraan niya ni Pangulong Duterte at nag-iisang pangulo ang gumawa ng paraan na ganyan. So tuloy natin. So ganyan ang pinapakita ninyo na pagsuporta kay Pangulong Duterte at pagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Alam ko, lahat kayo may hanap buhay, may kailangan asikasuhin, may mga personal na pinagdadaanan, merong kailangan na paglalaban na gawin sa mga damit ninyo, paglilinis ng bahay, pagbayad ng utang, ng tatay ko, 1940s, 1950s, 1960s. Hindi sila yung mga magulang na tulad ngayon sa atin na ini-explain natin sa ating mga anak kung bakit natin ginagawa ang Guys, i-forward natin para doon tayo sa mismong mga topic. mga bagay-bagay. Kaya, on that point, pareho kami ng, hindi ako yung yung tatay ko lang din, makakaintindi sa akin dahil dumaan din siya ng law school. So, tinawagan ko siya. Hindi ako makapagsalita. Sobrang saya. Yung araw na yon na nalaman niya na naging abogado ako. Sara Duterte! Lawyer. In fact, ang iniisip niya. At kapag tinanong mo siya, pa, ano ba ang kailangan mo dito sa loob? Ang sinasabi lang niya, doon siya sa loob. Ang kanya, sabi ni Kitty, grabe ang overacting ni Papa. So, ibig sabihin ba, bisita? Ganon siya ka. So ito yung update kay Pangulong Duterte sa kalagayan niya sa loob ng ICC. So pakinggan natin. Kahit na nandun siya sa loob, ang kanyang iniisip, unang-una, yung mga kapatid ko na kailangan magtrabaho para sa syudad ng Davao, yung kapatid ko na kailangan mag-aral. Yun pa rin ang iniisip niya. At kapag tinanong mo siya, pa, ano ba ang kailangan mo dito sa loob? Ang sinasabi lang niya, mga, alam mo yun, mga bagay na shaving cream, Coke Zero, tumigil na siya sa kakahingi ng Pinoy na ulam dahil parang hindi talaga kaya nung nagluluto sa loob Pinoy na ulam. Pero nagpadala ako kahapon ng PDF file ng mga recipes na pwedeng sundin nung nagluluto. Grabe napakasimple lang nung kahilingan ni Pangulong Duterte, yung sa ulam lang talaga. Oo. Nakakaawa naman sa Tatay Digong. Duterte! 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 Meron siyang, meron siyang hilig sa Coke Zero at yun lang yung hingi niya. May shopping list doon sa loob. At sabi niya doon sa gwardiya na isulat mo dyan, 2 case ng Coke Zero. Kahapon,
ngayon, bago ako umalis, tinuruan ako ng gwardya. Sabi niya, pwede ka naman bumili dyan sa vendo, tapos iiwan mo para sa kanya. So sabi ko, Papa, anong gusto mo dito? Sabi niya, Coke Zero lang. So bumili akong 4 na Coke Zero, iniwan ko sa kanya. Sabi ko pa, that's 1 for each day pa ha. So today, tomorrow Saturday, tomorrow Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Napakasimple ni Tatay Digong, no? Hindi kasi, alam nyo, nung panahon ni Joma Season na nandyan sa na nandyan sa ICC, si Joma Season, nakakagala-gala pa dyan si Joma Season, nakakalabas. Ba't ko napindot yun? Si Joma Season, nung panahon na nakulong dyan, na maraming pinatay ng mga sundalo at pulis, at mga inosenteng mamamayang Pilipino, malaya dyan sa ICC. Malaya dyan sa Netherlands. Pero nung si Pangulong Duterte na wala namang ginawa sa Pilipinas kundi magserbisyo, to pa rin yung kanyang tungkulin bilang Pangulo, at napaganda nga ang Pilipinas, ang nangyari ganito. So, nakakulong siya, bawal siyang lumabas. Ba't ko napindot yun? Bawal siyang lumabas at talagang ginigipit siya doon sa loob, no? So ganyan ka ang bansang Pilipinas. Kung sino yung gumawa ng mabuti, siya pa yung nadedehado. Wala, bangag yung bangag yung presidente. Okay, tuloy. Dahil darating na yung grocery list mo by Wednesday. At sagot niya sa akin, bakit isa lang? Sabi naman nung gwardya, sabi niya, he has to have at least 2 because he already drank upstairs 1 Coke Zero. And then sabi ko, sige pa, sabi ko, babalik naman ako sa Lunes. Sabi ko, 2, bukas Sunday, and 2 sa Monday, tapos i-replenish ko na lang yung Coke Zero mo. Sabi ko sa kanya, alam mo pa, sinasabi sa iyo ng doktor, maglakad ka daw. Huwag kang nakaupo lang sa kwarto mo. Tapos sabi ko, pwede ka naman, allowed kayo na lumabas dyan. Sabihan niyo lang ang gwardya. Sabi niya, ayoko maglakad sa labas kasi baka didiretso ako sa gate at umalis sa lugar na ito. Pwede din, pwede din. Nagkakaroon na rin siya ng mga kaibigan, yung mga tao doon sa loob ay nagiging kaibigan na niya. At So yan ito pala, may about dyan sa kwento na yan, may nalaman din ako dyan, alam nyo. Grabe talaga yung yung appeal ni PRRD, no? Talagang hindi lang pang Pilipinas, pang international. Oo, talagang napaka tinatawag na charming, no? Yung mga tao daw dyan sa loob ng ICC, yung ibang mga kaibigan niya na at nakakwentuhan at natutuwa sa kanya, lalo sa pagiging joker niya ni Pangulong Duterte. Grabe, no? Hindi lang talaga yung sinasabi nila na laos na si Duterte. Kita mo pati sa ibang bansa, at kitang-kita naman din ngayon sa ibang mainstream media na kung gaano pati yung ibang lahi, mga Amerikano, iba-ibang lahi ay nagbibigay suporta kay Pangulong Duterte. Sa totoo nga lang, no, baka ito sa totoo lang, baka dumating yung araw na itong si Pangulong Duterte, siya yung maging top 1 na kilalang presidente sa buong mundo. Hindi lang baka malagpasan niya pa sila Putin, yung iba pa dyan, no? Kasi grabe impact ng isang Duterte kapag nakakaharap nyo at kapag nagsalita na. Kagaya lang yan, ni Vice President Sara Duterte, mahirap silang arukin, mahirap minsan kadalasan may logic, no, at yung mga joke talagang panalo, alam mo yun. Una-una sa pagbibiro, sa pagpapasaya ng isang tao, hindi biro yan kasi
Bilang ako rin, kahit papano, nag-iisa rin akong mahilig din ako magpatawa. So, hindi hubiro yun na makuha mo yung loob ng isang tao sa pagpapatawa mo. Minsan nga, kahit hindi na nagpapatawa si PRRD, nakakatawa pa rin. Diba? So, mahirap gawin yun, no? Na magpasaya ka ng kapwa mo. Kaya, galing talaga. Grabe, kahit sa ibang bansa nagagawa yun ni Pangulong Duterte. Hindi ko lang alam kung baka paglabas niya marunong na mag-Dutch. Pero karamihan nung kasama niya sa loob ay French speaking. So, baka paglabas niya, no, di na kayo kamao magbinisaya. Tingala ka mag boucher avec quoi. Tingala na. Okay naman siya. Pero as a lawyer, kasi alam niya yung batas eh. Alam niya kung anong nangyayari. Kaya medyo persuasive siya. And lagi niyang inuulit-ulit kung ano yung kailangan gawin para sa kanyang kaso. At lagi siyang magtatanong ng timelines dahil alam naman natin sa korte ay medyo may kabagalan. Diba? Magsasagutan, ang prosecution, ang defense, maraming mga papel na kailangan ipasok at antayin ang oras. Kaya siya din ay insistent sa mga timelines niya. Pero ang sinasabi niya lagi, alam niya na mali ang ginawa, and at to the very minute na tinulak siya paakyat ng eroplano, ilang beses niya sinabi na I want to be tried in a Filipino court before a Filipino judge and a Filipino prosecutor, because he knew that number one, wala talagang basihan yung kaso. 43 counts of murder ang sinasabi nila na thousands. Totoo yan, ma'am. Kaya minsan naisip ko, naging kaso lang ba ito dahil sinusulat sa media na thousands ang namatay ang babaeng buntis sa loob. Ang sinasabi lang niya, mga, alam mo yun, mga bagay na shaving cream, Coke Zero. Pasensya na napindot ko. Doon sa loob ay nagiging kaibigan na niya. I want to be tried in a Filipino court before ang namatay. I do not even understand paano naging crimes against humanity ang 43 counts of murder na ngayon ay lumalabas. Hindi naman ata totoo lahat yung mga witnesses at yung mga... Yung iba nga, buhay pa, pinapatay na nila. Saka dati pa nilang sinasabi yan, yung mga 1,000, 32,000, 40,000 na namatay sa EJK, sa war on drug. Tapos ngayon, ang nakalagay lang dun, 43 lang. Yung iba nga dun, hindi naman namatay yun. Hindi kasi ito, explain ko talaga. Ito, nagawa ko na to sa mga iba kong video. Alam nyo, nung panahon kasi ni Pangulong Duterte, nung panahon ng war on drug, may mga pinapatay doon na hindi naman talaga na mga hindi naman talaga sa kampo ng mga Duterte ang gumagawa. Kadalasan kasi katulad nito, yung mga drug lord, yan, mga drug lord. So nag-war on drug, di ba? So ang technique na ginawa ng mga drug lord is pinatumba na nila yung kanilang mga yung kanilang mga tauhan. Kasi siyempre isipin mo ba naman baka mamaya ituro pa sila. Halimbawa, yung drug lord na yon may hawak siyang 20 na tao, 20 na utusan or 20 na alagad. So pinatumba niya lahat yun.
Siyempre, baka mamaya turo siya, baka mamaya sabihin or umamin yung mga 20 tao na yun, tauhan niya na siya yung drug lord. So, siyempre, unahan niya na kahit naman din naman sino, di ba? At yung iba pa ng mga halimbawa, yung ako, halimbawa, galit ako sa isang tao, pinatumba ko yun sa panahon ni Pangulong Duterte. Ang kalokohan kasi dito, pati yung mga namamatay pinatay dahil may atrasong pagnanakaw, yung mga namatay nung lahat ng sa panahon ni Pangulong Duterte, lahat yun kasi ipinupush nila na kasama sa war on drug. Tapos meron pang nangyari nun na mga, syempre ang gagawa nun mga anti-Duterte, 'di ba? Meron pa nun na parang sinasabayan nila yung AJK. No, so ipapapatay ng mga kalaban ni, 'di ba? Nauso yung yung riding in tandem. So kadalasan dun sa riding in tandem, mga hindi naman kautusan ni Pangulong Duterte yun, kasi ang utos ni Pangulong Duterte sa mga kapulisan, kapag nag-raid, pag may bypass operation at nang laban, patayin nyo. Pero kung hindi naman nang lalaban, ba't nyo papatayin, di ba? Wala namang utos na hindi naman, pag hindi lumaban, patayin nyo pa rin. Wala namang ganun eh. Walang ganun na utos si Pangulong Duterte. So yun nga kaya dumami ang namatay nung panahon ng war on drug. Kadalasan, yung mga drug lord na mismo ang pumapatay sa mga tauhan nila. Para nga hindi sila matunton at hindi sila mauli. Yan yung isang explanation dyan sa war on